Live po tayo. Gulatin ko kayo. Nandito tayo sa Dumaguete. Sa araw na to, we're live, Doc Lisa. Ang ganda-ganda dito. Look at this, di ba? Meron lang kaming dinalaw na pasyente ni Doc Lisa. May nagsabi sa atin, yung kasamahan natin, si Abib, yung nakuha nating parang taxi driver natin. At meron nga may kailangan, may sakit sa baga si Jaime. At yung apo niya, yung mga anak niya may sakit din, chinek natin. At meron tayong special video dyan. Pero gusto ko lang pakita sa inyo, ang ganda-ganda dito. Diba? Ang ganda ng probinsya dito. At syempre, magbibigay rin tayo ng tips, di ba? Para hindi sayang ang load ninyo. Meron din akong magandang tips para sa inyo tungkol sa heart attack. Meron pong isang pag-aaral, mga ilang taon na lumabas, na nagsasabi na ang isang tao daw, bago daw siya ma-heart attack, meron ng warning signs na 1 month before. Ibig sabihin, isang buwan bago siya atakin sa puso, isang buwan bago ma-heart attack o baka mamatay, meron ng warning signs na malalaman nyo na pala na binabaliwala natin. Ano ba itong mga warning signs? Ayon dun sa pag-aaral sa Amerika, around 53% ng tao bago atakin sa puso 1 month before, nakakaramdam na ng konting chest pain, medyo mabigat, medyo parang pinapawisan. 1 month before, yung atake sa puso, medyo parang nahihilo, parang laging hina, at yung iba naman parang inuulcer. Kala nila inuulcer, masakit ang sikmura, pero hindi naman pala sikmura. Sa puso pala nang gagaling yun. So, ang ibig lang natin sabihin, kung meron kayong mga risk factors, may diabetes, tapos nakakaramdam kayo ng mga ganito, yung parang mabigat ang dibdib, parang nasusuka, parang nahihilo, parang sumasakit ang tiyan, kung medyo may duda kayo, papacheck tayo. Baka warning sign na pala yan ng heart attack na posibleng makamatay. So, bagong-bago tong pag-aaral, nakita nila nga na akala mo, uy, bakit namatay si tatay, si lolo, o si nanay? Akala nyo, biglaan sudden lang parang biglaan na lang namatay. Pero pag kukunin mo pala yung history, tatanungin mo yung mga kamag-anak, ay, nung isang buwan nagre-reklamo na siya, may masakit pala. Ay, nung isang buwan meron na. So, ang lesson natin, kung meron kayong ganyang nararamdaman, bago umabot yung 1 month, magpapacheck up na tayo. So, yung mga symptoms daw, Doc Lisa, lumalabas 1 month before at lalabas din 1 hour before the heart attack. So, pero yung 1 hour before, nakakatakot na yan kasi hindi mo na mahabol di ba? 1 month before, lalabas. 1 hour before, sasakit yung dibdib, baka hindi na umabot sa ospital. Doon sa pag-aaral, around 53% ay nagkaroon ng ganitong sintomas. So yun lang po, warning sa fatal heart attack, iwas sigarilyo. Anong klaseng chest pain? Yung chest pain na pag napapagod, palagi umakyat kayo dito sa mataas na hagdanan, umakyat kayo dito sa puno ng niyog, di ba? Sasakit ang dibdib, yon, chest pain yon, di ba? At ang chest pain, mga 15 to 20 minutes lang. Pag ang sakit sa dibdib mo, 2 oras, hindi na sakit sa puso yon. Pag ang sakit sa dibdib mo, ilang segundo lang, papitik-pitik, hindi yun sa puso. Pero 15 to 20 minutes, parang mabigat, parang hinahapo, lalo na yung pag naglalakad, sumasakit, yun, posibleng may sakit sa puso. Lalo na kung naninigarilyo, mahilig sa matataba. Okay, ang ganda dito, Doc Lisa. Gulat ba yung mga followers natin? Okay ba? Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Mabuti malakas yung internet natin. Pero magbibigay din si Doc Lisa ng mga tips para iwas sa stress. Yes, Doc Lisa, bibigay ko naman sa iyo. Oh, live na live tayo. Ang ganda, oh. Yes, live na live tayo. Purok 4, Barangay Bantayan, Dumaguete City. Ang stress po ay kung saan yung tao merong pangyayari sa kanyang buhay at kailangan niya mag-cope up. Kapag nangyari ang stress, nagkakaroon ng psychological at physiologic epekto doon sa kanyang katawan. Ngayon, sa mga pag-aaral, nakita nila sa Amerika na maraming bagay na nakaka-stress sa mga tao. Katulad, ang pagbabakasyon, binigyan nila ng points yon, may stress din doon.
Yung pag-break or paghihiwalay o pagdi-divorce, napakalaking stress yan sa mga tao. Pero yung pagkawala ng spouse o pagkawala ng partner, yun po ang 100 points talaga ang stress na binibigay doon sa taong naiwan. Ngayon, kapag tayo ay stress, meron niyang mga senyales. Ano nga ba yung mga senyales? Yung nagiging overreacting ka na, OA, konting bagay lang, nagagalit ka na, hindi ka makakain, or kaya naman sobrang kain, hindi ka makatulog. Yun yung mga signs na may stress. At may physical signs din yan. Sakit ng ulo, sakit ng leeg, sakit ng likod, naha-high blood, nagtatae o minsan constipated. Yan po ang mga senyales. At nakita rin nila sa pag-aaral sa University of California, Berkeley, na yung palang mga pang-araw-araw nating stress katulad ng pagtaas ng bilihin, pag-alaga ng maraming bata, yung napakaraming tawag sa cellphone, napakaraming responsibilidad, ay katumbas na rin ng isang malaking trauma na nangyari sa ating buhay. Ngayon, ito ba magkakos ng mga sakit? Ang cause ng sakit, yung pa rin mga virus, bacteria at fungi. Pero, maaaring bumaba ang inyong immunity kapag kayo ay nai-stress. Kaya mas nagkakasakit kayo ng mga sipon, ng mga herpes virus o yung mga herpes zoster. So nakita nila mas nagkakasakit po yung mga tao. Oy, nako, live tayo. Hindi alam ng mga kasamahan natin. Si Abib, gugulatin. Oh, tatay, kamusta? Yes, gagamutin natin sila mamaya. Gagamutin natin. Marami tayong mga pasyente. Sasabihin ba natin live tayo? Live Yes. po tayo, ha? Di bali, okay na po. Kaway-kaway kayo. Wala naman kayong tinatagong mga chicks dyan, di ba? Pero makikita kayo sa buong mundo. Lagi po kayo nagkita sa internet kasi ma'am eh. Ako yung sa yan airport na. kanina. Airport. Papanoorin mo. Doc Lisa po. Kilala mo. Ano yung mga pinapanood mo sa internet Yung namin? panggagamot ninyo, Doc. Ano yun? Para sa pampalakas? Kidney, sa mga Yes. high blood. Sa puso, pinapalakas Sa puso, yung kidney. Wala nang ibang parte ng katawan. Marami naman yun, Doc. No, sige, mamaya tayong dalawa lang usapan. Sinibiro lang na mga ito. Ayan, dami nakakakita sa atin. Nag-live lang kami dito kasi ang ganda-ganda dito. Ano bang mga trabaho meron dito? Sabit, paano i-explain mo? Kasi marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa. Sabi, Tahan mo silang mag-turista marami rin natang dito. mga turista, may nangingisda. Sa Tagalog lang po ang natin na yan. Sige, kahit Bisaya, kahit ano. Lahat po kayong nasa iba't bang bundok. Na lang, Pumunta po kayo dito sa Dumaguete. Sige. Dahil ang Dumaguete, safety kayo, malayo sa mga terorista. Maganda, maraming resort, maraming island na magagandang mapupuntahan. Mga dive spot namin dito, maganda, malinis, safety kayo. Tapos pwede kayong palipat-lipat ng ibang island, maraming ang tourist spot namin dito, may Apo Island, may nag-snorkeling kayo, makikita nyo yung mga sea turtle na lumalapit sa inyo. Yung iba naman dito sa may bandang Cebu, Oslob, yung whale shark. Ikaw tayo dito konti. Opo. Yan, pakita na dito magandang tanawin. Pero kanina, sinama mo kami sa isang pasyente. Doc Lisa, lapit tayo. Sa isang pasyente dito na kilala mo, di ba? Yung may Opo. sakit. Tapos meron pa dyan mga sinasabing mga housing din na marami ding mga mahihirap. Opo. Na pwede rin natin tingnan. So meron din marami ring mga may sakit din. Meron din. Mayroon din po, marami. Kaso lang, tinatawagan ko yung mga isa kong kaibigan. Sabi niya, sino po bang may mga sakit na kasamahan niyo? Sabi niya, ay yung iba, gumaling, yung iba namatay naman. Wala na. Tingnan natin bago mamatay. Lagi to si tatay, magpapacheck sa atin. Dito po. Mamaya na lang, sikreto, ipapacheck natin. Pero, ano po trabaho niyo dito? Rent a car. Rent a car. Sige. So, salamat sa lahat na nakikinig sa atin. At Doc Lisa, final words. Kasama si tatay, meron ka bang sasabihin? Para at least pumunta sila dito sa Dumaguete. Yes, napakaganda po, napakababait po ng ating mga kababayan sa Dumaguete. Kung may pupuntahan kayo para magturista,
rekomendado ko po ang Dumaguete City. At yun nga po, yung nakita natin na invention ni Jaime na itatype natin sa ating Facebook. Hindi pa nila alam yung invention. Oo. Panoorin nyo po yung invention ni Jaime sa pangingisda. Final words, Ken. Kamusta? Baka meron kayong Babatiin nasa sa abroad. Kamag-anak. Oo, yung anak ko nasa abroad sa Taiwan, si Anton Binavista. Kumusta na kayo dyan, anak? Sana magpa-susulat ka sa akin. Kung meron mga kaibigan si Anton, andito ang kanyang tatay at Abib. Baka meron kang mga kakilala sa abroad. Mayroon akong bayaw, 2 bayaw na nandun sa Bahrain. Yung isa nasa Canada, di ko alam kung saan banda sa Canada. Masasabi ko lang sa kanila na sana okay lang sila lagi. Magaling lang ang kanilang pangangatawan. Mag-ingat lang sila lagi. Nandito kami. Thank you. Okay. Goodbye po. Bye.